1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number 1. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. In fairness ha, galing pa ako niya sa matinding exercise dahil ito kasing si PE teacher, pinag-exercise ako ng bonggang-bongga na talaga naman ay nako, daig ko pa yung ilalaban sa Miss Universe. So, sobrang grabe yung exercise na binigay niya sa akin. Kasi gusto niya talaga akong pumayat. Gusto niya talagang gawin akong experiment na kaya niya magpaliit ng isang tao. So, nakakaloka. Diyos ko Lord, talaga naman grabe, may pasipol-sipol pa siya ng kanyang sa patatakbuhin ako ng todo-todo. Tapos pag alam niya napapagod na ako, pinahihinto niya ako. By the way, nagustuhan ko naman yung kanyang program kasi parang sa akin din naman yun. Tapos maganda kasi parang talagang lalagatakan lahat ng pawis mo. Sobra panalo. Kaya nakakapagod talaga. Para kung may himatay. Charot. But nag-enjoy naman ako kasi syempre siya yung kasama ko. Pero mas nag-enjoy ako yesterday doon sa dinner namin. Na talaga naman, oh my God, ang saya. Sarap lang nung feeling kasi mas close na kami. As in, closer to the max. Ganon! At ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na nating patagalin para sa unang chika. Sabing ganon, Mama Sam, sa tingin mo, sino ang kakabog? Si Bella Ismael o si Kathleen Payton para sa Miss Universe Philippines 2024? Oh my God. Ako para sa akin, malaking hamon to sa dalawang kandidatang to. Kasi si Bella Ismael, dati siyang first runner-up dito sa Miss Universe Philippines. And then, itatry niya talagang kumabog ng todo-todo. Kumbaga parang first runner-up ako dati, tapos sasali uli ako. So, dapat makuha ko na yung corona ng Miss Universe. Ganon yung datingan. Tapos, nandoon na alam natin, matalino din to at magaling. Iba din yung ganda ngayon ni, Bella Ismael. Mas gusto ko yung beauty niya ngayon more than yung beauty niya noon. Pero, ito kasi si Kathleen Payton, iba din yung beauty na meron siya. Kaya lang, si Kathleen Payton, so malaki din yung isusugal niya eh. Kasi, alam mo yon na parang sa totoo lang, from Eco International title holder, tapos bababa ka, maging kandidata ng Miss Universe Philippines, and then at the same time kailangan mo ipanalo yung title na to. Medyo mahirap to para kay Kathleen Payton kasi kung si Bella Ismael parang automatic siya yung mananalo dito kung silang dalawa magkukumpit. Ayun yung nakikita ko. Pero kasi si Kathleen Payton talaga kailangan niya ng work hard para makuha yung titulong yon, di ba? Pero kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda si Kathleen Payton. Pero kung performance level talaga overall na masasabi mo pang Miss Universe, syempre si Bella Ismael na yan. Charot! So yun. So good luck sa kanila. Bahala sila kung sino ang magwawagi. Pero laban lang. Ganon! And then para sa sumunod na chika, Pauline Amalex. Parang the final round of the pageantry, Miss World 2024. Tingin mo, Mama Sam, alam ko parang hindi naaabot yung edad niya para sa Miss World. Ilan taon na ba si 28, di ba? So, depende kung pasok pa siya sa banga para sa Miss World. Kung ako tatanungin mo, mas maganda na yun nangyari ngayon kay Pauline Amalex sa kanyang journey dito sa supranational bilang first runner-up. Maganda na yun nangyari sa kanya dito sa
Miss Universe Philippines na bigla siyang naging title holder ng Miss Philippines. Kumbaga parang lahat ng paghihirap ni Pauline noon hanggang ngayon, kumbaga parang nag-payback na. Kumbaga ngayon talagang nagbunga na yon. At in fairness naman sa kanya, nakita naman natin na ibang level na siya ngayon eh. Hindi mo masasabi na ay nako, natalo siya doon sa Miss Universe Philippines, so wala naman nangyari. No, lahat ng work hard niya nagbunga para sa akin ha, at ibang level na siya ngayon. At hindi ko na siya masasabi lang na title holder ng ng supranational first runner-up, hindi ganun eh. Masasabi ko na wow, ibang level siya, para siyang katulad ng nila Pia Wurtzbach, ganon. Kasi nga siguro dahil yung hirap at pagod, yung determinasyon, lahat-lahat, sama-sama na yon, and then nagbunga na ng bonggang-bongga. Diba? So, kung ako tatanungin mo, okay lang na kahit hindi na siya lumaban ng Miss World Philippines, okay na first runner-up siya sa supranational, at okay na rin sa akin na she is the first Miss Philippines. Diba? Panalo yan. At ito ang sumunod na chika, Mr. Nawat. Pinagbawalan daw si Impa na makipagbarkada sa ibang beauty queen dito sa Thailand, lalo na outside of Miss Grand. May pagka-selfish din tong lolo mo no? Hindi nga, kasi nga ang gusto lang niya is pang Miss Grand ka lang talaga. Hindi ka pwedeng chumika dyan o bumati sa mga tawag dito, sa mga Miss Universe Queen, or hindi siya pwedeng, alam mo, makihalubilo sa ibang mga negative na makakasira sa pagiging Miss Grand ni Impa. So, yun. So, ako naman, naiintindihan ko naman na parang bawal nga na makipaghalubilo sa ibang, sa ibang beauty queen. Kasi baka mahingkayat na sumali sa Miss Universe at may kontrata siya dito sa Miss Grand. Pero ang akin, sana naman yung pakikipagkaibigan, wag namang ipagbawal yun, kasi parang feeling ko freedom yan sa lahat. At parang hindi lang naman dapat ang mundo mo ay Miss Grand lang. Dapat may iba din, miski papano, di ba? Ito din si Mr. Nawat, minsan hindi mo rin maintindihan yung no? Pag loyal ka sa kanya, kailangan kanya ka lang, yung ganon. Naalala ko nga yung mga ibang vlogger, parang pinapirmahan niya ng Ako kasi hindi. Kasi ako, para sa akin, i-cover ko yung yung pageant mo, pag-uusapan natin yan. Pero dapat lahat, kasi vlogger ako, dapat may Miss Universe, may Miss International, may Miss Earth, depende sa akin, hindi yung depende sa iyo. So, kahit sabihin mo pa na hindi ka naman loyal na na taga Miss Grand okay lang, sinabihan nga nila ako nung dati na parang, hindi ka maka-Miss Grand. Kasi ang gusto nila sa page mo, puro ipopost lang, puro Miss Grand, hindi naman po pwedeng ganun. Diba? Tapos ang gusto nila, magsasalita ka lang about Miss Grand. Kamusta naman ang universe? Charot. So, yun. So, ako, para sa akin is equal lang din naman. Lahat dapat ng pageant. Bilang vlogger, dapat lahat ng pageant. Dapat lahat yon. So, ganon. Kung sila Impa naman, okay lang din naman siguro makipagkaibigan, makipagbarkada, chumika sa mga ibang beauty queen. Lalo na kung may ka-close sila na beauty queen na naging Miss Universe Thailand. Hindi ba pwedeng kausapin yun? Diba? Ito talaga si Mr. Nawat, minsan nakakaloka din, diba? Kasi may kandidata kasi na, may kandidata dito na dati siyang Miss Grand candidates, tapos hindi siya nanalo. Siyempre, ang hinahabol kasi nung kandidatang to is opportunity for herself, di ba? So, kung hindi ako nabigyan ng opportunity dito sa Miss Grand, so gagawin ko sa iba. Tapos nag-comment siya na ayaw niya sa Miss Grand na yung parang pangalan mo, tapos yung last name mo, yung tatanggalin nila, tapos Miss Grand, ganun na yung sasabihin. So, ang gusto nila, makilala, ang gusto kasi ni girl, makilala siya as in doon sa pangalan niya. Mag-grow siya as in doon bilang pangalan niya. Doon daw kasi sa Miss Grand, ang nakikilala daw yung lugar. Hindi daw siya. Tapos Miss Grand na kung saan lugar. Ano ba? Miss Grand Contep Mahanakon. So parang asa na yung pangalan niya. So yon. So ayaw daw niya yon.
gusto niya siya talaga. Tapos nickname lang daw yung nare-remind, hindi daw talaga yung buong pangalan. So, may point din naman si girl. So, ngayon, barkada to ni Impa. So, ngayon, pinaiiwas na ni Mr. Nawat dito kasi nga, nagninega. So, yan. So, ewan ko ba, naluloka ako sa kanila. Bas, nakakaloka ang chika na to. May lumalabas kasi na balita na dahil nga sa problema sa pinansyal ni Kun An, meron kasing mga naglalabasan na hindi na daw matutuloy ang Miss Universe sa El Salvador. Kumbaga, kanselado daw. Mula to yata sa Latina area. So ngayon ako, masasabi ko naman doon, fake news. Yon kasi tuloy na tuloy daw yung Miss Universe. Naglabas nga ng statement itong si Kun An at sinasabi niya nga dito, kung meron man daw nagiging problema sa pinansyal, ayun daw ay kaya niya daw i-handle yung lahat na yon. At sisiguraduhin niya na walang ganon na nangyayari. Tapos, sinabi din niya sa statement niya na ang Miss Universe ay magaganap nga this coming November 18 sa El Salvador at tuloy na tuloy na nga yun. So, wala daw urungan yun. So, sa madaling salita, yung mga naglalabasan na issue is a fake news. So, di ba? So, dapat, alamin din naman natin sa management bago tayo magsalita ng kung ano-ano. Kasi syempre, alam mo yon, parang yung management kasi ng Miss Universe, trabaho sila ng trabaho para sa mga kaganapan sa Miss Universe. Saka hindi na natin business yan. Kung ano man ang problema ni Kun An sa financial, kay Kun An na yun, hindi na natin nasasakupan yun. Kumbaga, bahala na si Kun An doon. Magpasalamat nga tayo, sinisave niya yung Miss Universe. Paano kung hindi? Di wala na tayong Miss Universe na mapapanood. So, magpasalamat tayo kay Kun An kasi at least, di ba, sinisave niya yung Miss Universe and then tinatry niya yung best niya na ma-save ang Miss Universe para in the future, tuloy-tuloy pa rin yung panonood natin ng Miss Universe. Tayo na nga nakikinood Diyos ko kung ano pa sila sabi natin. Kumbaga parang magpasalamat tayo kasi may Kun An na lumalaban na ma-save ang Miss Universe more than dun sa wala. Dati nga parang gusto na lang ng organization 10 days to 7 days na lang ang Miss Universe. At least ngayon humaba-haba na naman, ginawa nilang 15 days. Di ba? So, panalo na yon. Huwag na tayong magreklamo. Be happy na at enjoy na lang natin yung moment. Di ba? Ngayong taon nga to 2 beses nag-Miss Universe noong January, saka ngayon, November. Di ba? Bongga. So, kesa naman dun sa wala tayong napapanood. So, kung may problema man dyan na nagaganap, problema na nila yon, bahala na sila doon. Basta tuloy ang Miss Universe. Ayun yung sabi. At yung mga naglalabasan na chika, fake news daw yan. So, yan. So, sige lang. Good luck. Diba? At ito na sumunod na chika. Lucky Blue daw. Kasi nga daw, ito daw yung mga 2018 na lumaban sa Miss Earth. Yung batch na yon ay very strongest kasi talagang halos lahat sila ay nakarating sa Miss Universe. Lalo na yung sa top 4. Di ba? Sino-sino ba dyan? Si Miss Philippines, si Celeste Cortesi. Lumaban siya sa Miss Earth sa batch noong 2018. And then nag-top 8 siya. Tapos pinadala siya sa Miss Universe. And then, ang suot niyang gown sa national pageant ay color blue. So, yun. Pare-pareha sila kasi ng blue. And then, si Miss Venezuela, lumaban din sa Miss Earth noong 2018 na nag-top 4. And then, after that, ayan. So, ngayon pupunta na siya ng Miss Universe. At ang suot din niya sa kanyang national pageant ay color blue. At ito din, si Miss Mexico. So, top 4 din dito sa Miss Earth noong 2018. So, batch talaga sila. Tapos ngayon, pupunta na siya sa Miss Universe. At ang suot niya rin sa kanyang national pageant ay color blue. Ang tanong, swerte nga ba talaga ang color blue sa mga kandidatang to or malas? So, di ba? Kasi nga, di ba si Celeste, pagdating sa Miss Universe, thank you, girl. So ngayon, itong dalawang kandidatang to na papanoorin natin sa Miss Universe, si Miss Mexico at saka si Miss Venezuela, hindi kaya din sila ma-thank you, girl, sa Miss Universe katulad ni Celeste Cortesi. Di ba?
Ako naman, parang feeling ko hindi. Kasi may isa pa silang kabatch noon na pumasok naman din sa top 8. Tapos, nakapasok sa semifinals ng Miss Universe. Sa madaling salita, wala yan kinalaman doon sa malas ba ang color blue o swerte ba yung color blue na sinusuot nila pagdating sa Miss Universe. Depende yan sa kalibre ng kandidata. Ako naman, itong si Miss Mexico sa si Venezuela, naniniwala naman ako na aariba naman sila ng bonggang-bongga pagdating sa Miss Universe. At naniniwala naman ako, hindi naman sila makakarating ng top 4 sa Miss Earth kung hindi sila ganong di-kalibre. So, ibig sabihin, may kakayahanan sila na makarating sa dulo ng laban ng competition noon sa Miss Earth dahil nakikita yung galing nila. So, ibig sabihin, pagdating sa Miss Universe, may ibubuga silang galing at naiintindihan nila kung ano ang sinalihan nila at sasalihan nila ngayon dito sa Miss Universe. So, yan. Si Celeste lang naman ang talagang kaligwak-ligwak. Charot! So, yun. So, naligwak si Celeste dahil sa kulang sa caliber? Hindi. Dahil biglang nag-change ang Miss Universe na transformational leader. So, hindi yun ang ipinirepair ni Celeste Cortese, kundi confidently beautiful. Yan! So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive para lagi kang maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! See you tomorrow.